Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Ngayon nga ay talagang humarap na nga itong si former President Rodrigo Duterte sa Senado matapos ngang akusahan sa mga droga na nangyari nga nung kanyang administrasyon. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talagang nagsasabi ng katotohanan at mga kasinungalingan. Dito nga natin makikita na talagang handang-handang humarap si former President Rodrigo Duterte sa mga akusa ng mga mambabatas na ito. Dito natin mapapansin na talagang inosente nga itong si Tatay Digong na kahit marami nga talagang nawalan ng buhay nung kanyang kapanahunan. Ngunit ang mga kabalbalan na nangyayari ngayon ay sinisisi pa rin kay Tatay Digong na kung tutuusin ay mas maganda pa ang pamumuno ni former President Rodrigo Duterte. Ito ang banat ng maraming netizen. Kaya ngayon nga ay pinagpipilitan na talagang sinungaling nga itong si Tatay Digong dahil tumakbo nga bilang isang senador itong si Tatay Digong. Kaya naman ngayon nga'y pinipilit na pabagsakin ng mga korap na mga opisyales na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Can delegate the functions of the said committee to a subcommittee. And that is what we are doing right now, Mr. Chairman, if I'm not mistaken. Again, the presumption of regularity is there. The constitutional chain of authority having been established is there. But what is now needed, Mr. Chairman, is for the committee to really, as what the Senate President pro tempore mentioned a while ago, exercise and allow that the word respect should permeate the proceedings today, Mr. President. Dapat po magkaroon ng paggalang sa isa't isa habang tinatalakay natin ang nilalaman, ang konteksto ng ating hearing ngayon. Meron lamang po akong gustong idagdag, Mr. Chairman, na most probably hindi pa nagagamit. And I'm now addressing my colleagues here, the members of the bar, lawyers here in attendance. When a resource person is asked and he refuses legally not to answer a question, he can invoke the right against self-incrimination. That is provided for under the Constitution. That is legal. But we have a case, Mr. President, Mr. Chairman, which should now be incorporated under our rules, that before a resource person can be declared cited in contempt, that he or she be given the right to explain why he or she should not be cited in contempt. That was part of the latest Supreme Court dicta in the Ong case. Number two, and this has not yet been raised in all investigations that I have attended ever since. There is a second, and I'm addressing, and I'm I'm now aiding the lawyers here in attendance, that there is a second right that can be invoked by a resource person in refusing to answer a question. And that right would sound something like this. I refuse to answer the question because this is not pertinent to the inquiry under consideration. Mr. Chairman, the word inquiry is part of our rules. That is Section 3, wherein a jurisdictional challenge can be raised. Questions should be pertinent or relevant to the inquiry. That has never been raised, and in a long line of decided cases in other jurisdictions, refusal to answer a question on the said ground has been sustained. Mr. President, I raised that point because first, before I again proceed with my opening statement, pinasasalamatan po natin si Pangulong Duterte sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng committee ito, ng subcommittee ito, para ipaliwanag yung mga dapat ipaliwanag.
Kinikilala po namin ang inyong karapatan, kinikilala rin po ng committee ito ang karapatan ng lahat na naririto at dapat po yan igalang. The Senate's power to investigate is not merely a procedural exercise. It is a profound duty that enables us to uncover the truth, foster transparency, and safeguard public trust. Yet, in our pursuit of the truth, we are guided by the unyielding principles of the Bill of Rights, a cornerstone of our democracy that protects the freedoms and dignity of every Filipino. Yun po yung sinabi ko kanina, mahirap yung trabaho ng chairman dito ng committee ito to balance public interest as against individual rights. The Bill of Rights ensures that even as we seek accountability, no individual rights to due process, protection from self-incrimination, nor presumption of innocence is compromised. These rights are not obstacles to the truth, but essential safeguards that uphold justice and strengthen our commitment to the rule of law. As we carry our investigative duties today, which is a broad information gathering given possible future legislative measures, let us reaffirm that truth can only be pursued within the framework our mandate, but honor the democratic principles that protect our people. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Maraming salamat sa Blue Ribbon Committee. Thank you, Majority Leader, for the words of wisdom. We now go back to the list. Senator Risa Ontiveros, if she wishes to give her opening statement. Yes, salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang umaga po. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon kung hindi siya tatanungin. Ngunit hindi ito tungkol lang sa kanya dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman,
nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian de los Santos at kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimulan ang pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Magang salamat, Mr. Chair. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Sige, okay, you're next, Senator Padilla. Then I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. Sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po.
ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ng administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, aagawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. So, Senator Bongo, please. Salamat, Mr. Chair. Good day to all my esteemed colleagues and to all resource persons present here today. Allow me to begin by expressing my deepest condolences to the families of the victims of Typhoon Christine as well as those who lost their properties and livelihood. Please know that your Senate will be working extra hard to address your pressing concerns. Marami tayong gustong imbestigahan at bigyan ng pansin lalo na po sa pangangailangan po ng mga nasalanta. Rest assured that your senators will do so at the proper forum. In the meantime, we are here to discuss another pressing issue that concerns not only the previous administration but the future of our nation. Gusto ko pong lumabas na ang katotohanan para makafocus na po tayo sa pagserbisyo po sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon, marami pong nasalanta na nangangailangan po ng tulong at ang daming naghihirap. With this, let me emphasize that everything I will say here will be on my oath as a senator. To be clear, my presence here is not only as a member of this committee but also as a resource person kung kinakailangan para maliwanagan tayong lahat. Andito tayo para malaman ang totoo, nais nating lumabas ang katotohanan. After all, there is only one truth, and it can stand for itself, and there is no need to defend it.
Mr. Chair, I trust that the truth will be thoroughly and fairly brought out by this committee, fittingly presided by our Minority Leader, Senator Coco Pimentel. We respect its mandate to investigate the war against illegal drugs in aid of legislation. In fact, I filed a resolution to investigate the war on drugs dahil gusto nating malaman ang totoo. Gusto nating makapagsalita ng malaya at na walang takot ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. The Filipino people must realize the truth at kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado, kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Nung panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos 6 sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating malansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa unang 5 taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa 10 oras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-Eleven, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila. People are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaligtad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin, ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, ganon ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila at sila po'y naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Nung panahon ng war on drugs, panay puri ang naririnig natin. Napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit makalipas po ng 3 taon, puro paninira at paninisi na? Paano naman po yung mga taong nagtrabaho at tumulong para maibalik ang peace and order? At paano rin po yung mga magagandang naidulot sa mga Pilipino ng laban kontra droga? But Mr. Chair, this does not mean that the Duterte administration sanctioned human rights abuses. Ang tanging hangarin ni dating Pangulong Duterte ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na po sa pagdating sa illegal na droga. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantaot at ayaw rin nating mangyari ang mga durugista ang maghahasik ng lagim sa bawat kalye na ating dinadaanan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung malagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kung manlaban ang sospek,
unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. In fact, noong 2018, sa maalala ko po, pumunta po kami ni dating Pangulong Duterte sa Norsagaray, alas 3 po ng umaga, sa burol po ng isang pulis na binaril po ng drug addict. Naunahan po siya. Yan po ay isa sa mga halimbawa na nakakalungkot na ginagampanan po ng tungkulin ng ating kapulisan ang kanilang trabaho. Maliban sa paggawa ng batas, kailangan talaga ay taasan ang budget ng mga pulis para wala silang rason na hindi nila magampanan ang trabaho nila. Di ba, maalala nyo po, noong 2018, inuna nating idoble ang sahod ng pulis sa entry position nila, kasama na po dyan ang mga uniform personnel. Estudyante pa po ako, 1980s, 90s, takot na takot po ako sa pulis. Checkpoint, walang ilaw, maraming hulidap, laglag bala, extortion. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, na ibalik po ang respeto sa mga pulis. Kaya full support po tayo sa mga uniform personnel at lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa dyan, dapat bigyan natin sila ng sufficient operational support, legal support in line of duty. In fact, I filed Senate Bill 422 to provide free legal assistance for uniform personnel who on any charge related to the performance of their official duty. Sakaling mang may arestuhin sila, meron silang operational funds o panggastos, kailangan talaga nilang suporta. Kulang talaga ang kanilang pondo. Paano naman sila makakagalaw kung abonado pa sila? Kaya po nandito tayo in aid of legislation to craft laws and check if kailangan ng additional budget para magampanan nila ang tama ang kanilang tungkulin. Let me reiterate, my fellow legislators,